Gandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Kinji Jidorin na kung saan ay tatalakayin ko ngayon ang pangalan. Ang pangalan ay salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari na kung saan ay kadalasan natin itong ginagamit para pangalanan ng ating nakikita, naranasan, nahawakan o naiisip. At ngayon, dumako naman tayo sa ayon sa kasarian ng pangalan na kung saan ang kasarian ay nagpapakita kung ito ay tumutukoy sa babae, lalaki, ditiyak o walang kasarian. Unahin natin ang pambabae. Ang pambabae ito ay tumutukoy sa babae. Isa na lang dito ang halimbawang nanay, dalaga at nini. Ginagamit ang pambabae kapag malinaw ng tinutukoy ay isang babae. Halimbawa kapag sinabi mong nanay, alam mo agad na babae ang tinutukoy. Sumunod naman ay panlalaki. Ang panlalaki naman, ito naman ay tumutukoy sa lalaki, na kung saan halimbawa lang dito ay kuya, tatay at tiyo. Katulad lamang ng pambabae, ginagamit ito kapag tiyak na lalaki ang tinutukoy. Halimbawa kapag sinabi mong tatay, ay para lamang sa lalaki. Sumunod ay ditiyak. Ang ditiyak naman, ito naman ay tumutukoy sa tao na maaaring babae o lalaki. Isa na lamang dito ang halimbawa ng anak, kapatid, guro at doktor. Sa madaling salita, ito ay hindi agad malalaman kung babae o lalaki ang tinutukoy. Halimbawa, ang guro ay maaaring lalaki o babae depende sa sitwasyon. At ang huli ay walang kasarian. Ang walang kasarian naman, ito naman ay tumutukoy sa bagay o anumang walang buhay. Ang mga bagay na walang buhay at kasarian ay hindi iniuugnay sa pagiging babae o lalaki dahil hindi sila natin maaaring tukuyin bilang babae o lalaki. Yung pag sinabi natin walang kasarian, isa na dito ang halimbawa ng lapis, misa at libro. Yung pag sinabi natin walang kasarian. Dumako naman tayo sa dalawang uri ng pangalan, ang pantangi at pambalana. Ang pantangi ay tumutukoy sa tiyak o natatanging pangalan ng tao, bagay, lugar, hayop o pangyayari. Isa na lamang dito ang halimbawa ng Remy, Fortuner, Snoopy at Pasko. Ang pantangi ay may sariling pangalan, kaya ito ay laging nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa, ang Remy ay isang particular na tao, hindi basta kahit sino lamang. Sumunod naman ay ang pambalana. Ang pambalana naman ay tumutukoy sa karaniwang ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Halimbawa na lang dito ang karo, cellphone, bukid, aso, yesta. Ang pambalana ay hindi tulad ng pantangi. Ang pambalana ay hindi tiyak o hindi espesipiko. Ibig sabihin, pangkalahatan lamang ang tinutukoy. Halimbawa, kapag sinabi mong teacher, hindi natin alam kung sino mismo o kahit sinong teacher pwedeng tinutukoy. Kaya ito ay nagsisimula sa maliit na titik maliban na lang kung nasa simula ng pangungusap. At ngayon, dumako naman tayo sa tatlong katangian ng pangalan. Una ay tahas o konkreto. Ito ay pangalang nahawakan o naranasan gamit ang limang padamdam. Una ay ang nakikita, narinig, nalalasahan, naamoy o nahawakan. Halimbawa na lang dito ay ang gamit, pagkain. Ang mga ito ay may physical na anyo o konkreto na bagay. Halimbawa, ang pagkain ay maaari mong makita at malasahan kaya ito ay konkreto. Sumunod ay basal o di konkreto. Ito naman ay tumutukoy sa mga ideya, damdamin o konsepto na hindi nahawakan o naranasan ng padamdam. Isa na dito ang halimbawa ng lingwahe, hirap at kapwa. Hindi mo sila makikita o nahawakan pero naintindihan mo at naramdaman. Halimbawa, ang hirap ay isang damdamin o kalagayan na hindi physical pero totoo sa karanasan ng tao. At sumunod naman ay lansakan. Ang lansakan naman, ito ay pangalang tumutukoy sa maaaring bagay o tao na pinagsama-sama bilang isang grupo pero hindi tiyak ang bilang. Halimbawa na dito ang kawan, grupo, batalyon o audience. So, kahit isa lang ang salita, ang ibig sabihin nito ay marami. Halimbawa, ang kawan ay tumutukoy sa maraming hayop, hindi lang isa. Dumako tayo sa tatlong kailanan ng pangalan, ang isahan, dalawahan at maramihan.
Ipinapakita nito kung ilan ang tinutukoy ng pangalan. Una ay ang isahan. Ang isahan ito ay tumutukoy sa isang bagay o tao. Halimbawa, isang bulaklak. Ngayon, ipaliwag natin ang paraan ng paggamit ng isahan. Ginagamitan ng pantukoy ang bulaklak. Sumunod ay ginagamitan ng panlaping isahan, isang bulaklak. Pangatlo ay ginagamitan ng panguring panlarawan, magandang bulaklak. Kapag isa lang ang tinutukoy, malinaw na iisa ang bilang. Maaari itong dagdagan ng mga salitang naglalarawan para mas maging detalyado. Sumunod ay dalawahan. Ang dalawahan naman, ito ay tumutukoy sa dalawang bilang. Ito ay paraan ng paggamit. Una ay ginagamitan ng salitang bilang, dalawang bulaklak. Pangalawa ay ginagamitan ng pantukoy, ang dalawang bulaklak. Pangatlo ay ginagamitan ng panlaping magkapatid, mag-ama. Pang-apat ay ginagamitan ng panguring panlarawan, dalawang magagandang bulaklak. Ipinapaliwanag dito kapag dalawang tinutukoy, gumagamit tayo ng salitang dalawa para ipakita ang dalawang tao o bagay ang pinag-uusapan. Ang huli ay maramihan. Ang maramihan naman ay tumutukoy sa tatlo o higit pang tao, bagay, hayop o pangyayari. Ibig sabihin, hindi na ito isa o dalawa, kundi marami na ang bilang. Karaniwang ginagamit ang maramihan ng mga pantukoy tulad ng ang mga, sina at nina upang ipakita na higit dalawa ang tinutukoy. Ito ay may paraan ng paggamit ang maramihan. Una ay ginagamitan ng salitang bilang, tatlo o higit pang bulaklak. Pangalawa ay ginagamitan ng pantukoy, ang mga bulaklak. Pangatlo ay ginagamitan ng panlapi o pag-uulit sa salitang ugat, magkakaibigan, mag-iina. Panghuli ay ginagamitan ng panguring panlarawan, magagandang bulaklak, or pwede lahat, mahuhusay na guro. Yun lamang po at maraming salamat.